adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. All ye faithful, joyful and triumphant, oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong kapistahan, dakilang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, si Maria. At gayon din, itong mas tanyag siguro na naisip natin na pagdiriwang na ito ng New Year, bagong taon. At napakagandang gawain, napakagandang tradisyon natin na sa pagtatapos ng taon ay nagdiriwang tayo unang-una para magpasalamat sa Diyos sa taong lilipas at gayon din para hingiin ang kanyang pagpapala sa taong ating hinaharap. Sabay-sabay tayong magpasalamat, magpuri sa Diyos at gayon ding manalangin sa ating mahabaging Diyos. Sa simula ng ating pagdiriwang, hingin natin ang kanyang awa at pagpapatawad sa mga pagkukulang, mga kasalanan na ating nagawa, lalong-lalo na itong nakaraang taon. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal na mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami ay kaawaan
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami ay kaawaan at pagpalain, Poong mahal, kami ay pagpalain. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami ay kaawaan at pagpalain, Poong mahal, kami ay pagpalain. Kami ay kaawaan at pagpalain, Poong mahal, kami ay pagpalain. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naaplipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan ng buhay at ang katotohanan. Alleluia, 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 Ikaw, Panginoon, ang siyang daan ng buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panaong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan.
dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw sa mga nasa ibang dako ng mundo. Kagaya nasabi ko, ngayong araw na ito, unang araw ng taon ay 3 bagay ang ipinagdiriwang natin. Sa larangan ng pagdiriwang ng simbahan, ito yung tinatawag nating dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ngayon din ay idiniklara bilang World Day of Peace. Ito yung araw ng panalangin para sa kapayapaan. At saka yung sa mundong sibil, ito yung tinatawag nating New Year. Beginnings are always fascinating. Beginnings are magical. Ang simula at pagsisimula ay may angking hiwaga, nakakamangha, may magic na tumatawag sa ating pansin. Ang patunay nito ay tignan na lang natin yung mga ritual na kalakip o kasabay ng pagsisimula. Ito halimbawa yung bagong taon, samot-saring ritual para salubungin ang bagong taon. Paputok, no? Buti nabawas-bawasan dahil pandemic at saka ipinagbabawal ng gobyerno. Pero kahit ganon, mayroon pa rin nagpapaputok. Ano pa? Maghanda ng mga bilog na prutas, sabi nila. Mayroon ding magaling maghanda ng bilog sa lamesa, sabi na, yung round post naman ang ilinagay. No? Okay rin ang interpretation nito. Magsuot ng polka dots para swerte, sabi nila. Sa amin, sa Ilocos, ang mga alam ko, mga ritual para magsimulang bagong taon ay dapat daw may asin at bigas sa bahay. At nakabukas ang pintuan at bentana pag patak ng alas 12, dapat nakabukas. Ano? At malala ko yung, ewan ko kung dito, yung bata pa kami, sabi nila, pag magsimba, pag magkalembang yung kampana ng alas 12, tumalong kayo mga bata para tumangkad. No? With all those ritual ng pagsalubong sa bagong taon. Hindi lamang dito. Kala nyo dito lang. Sa Italy, halimbawa, alam ko na pagdating ng bagong taon, huwag kang maglalakad doon sa malapit sa mga bentana ng mga may bahay. Kasi nagtatapon sila ng mga old things. No? Kaya isa sa mga ritual nila yan. Bagong taon, itapon yung mga luma. Sabi ng isa, pwede bang itapon ko na lang yung mister ko, Father? Sabi ng isa. Sa Spain naman, bago mag alas 12, yung last 12 seconds, no,
bago mag-alas 12, ay mayroon sila yung tinatawag na ubas de la suerte. 12 butil ng ubas. Tapos mayroon silang nakakuha na yan, sa TV yan kampana, magkalimang isa, kain ng isa. 2, pangalawa. No? All these rituals, ika nga, nakalakip ng pagsisimula. Napakaraming ritual. Siguro mayroon din kayo sa iba't iba sa inyong bahay o pinanggalingan. Napakaraming ritual para simula ng bagong taon. O hindi lang bagong taon, kahit yung mga ikakasal, nako. Ilang mga ritual para pagsisimula ng buhay nilang mag-asawa, no? Ang common denominator nito ay para simulan ng bagong taon o bagong yugto ng buhay ng tama. O yung pinaka-kuwan siguro, para swertehin, sabi nga nila minsan. O alisin ang malas at salubungin ang swerte. No? Basic idea ng itong mga ritual, no? Taon-taon, halimbawa, paggagastusan ng paputok, kahit illegal, sa halip na ibili na lang ng pagkain, ibibili pa rin ng paputok dahil sabi nila, maliban sa thrill ng magpapaputok, kilig ng pagpapaputok, kailangan daw para itaboy ang malas. Kaya minsan, kung wala nang pambili yung yung busina, yung kakalampagin ng yung mga lata, etc. para itaboy daw yung malas. The bottom line, sa bottom line ng lahat ng mga itong ritual ng bagong taon ay ang pagnanais na makamit ang matiwasay na buhay, na ang bawat pagsisimula ay may kalakip na pangako na pag-asa at maaliwalas na bukas o kinabukasan. Yan sa larangan ng popular culture natin. Papaano naman ipinagdiriwang ng simbahan ang bagong taon? Ano ba ang pananaw naman ng simbahan sa mga bagay na ito? Napakaganda yung unang pagbasa. Kung napakinggan ninyong maigi, ito yung pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Doon sa Book of Numbers, anong sinabi doon? The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look kindly upon you and give you peace. Para sa ating mananampalataya sa Diyos, ang swerte ay hindi sa mga bagay-bagay, kundi kung gusto nating tawagin na ang swerte ng tao, ng mananampalataya, ay ang Diyos, ang kanyang habag at pagpapala. Ang advantage nito ay hindi yung swerte kundi hindi kaprityoso ang Diyos, kagaya ng swerte. Swertehin ka na minsan, hindi mo alam kung bakit ka sinwerte. Pero ang Diyos, hindi kaprityoso, pinagpapala ang lahat. Yan yung malaking diferensya ng tinatawag nating swerte sa mga bagay-bagay kaysa Diyos. Kaya napakaganda na simula ng bagong taon, sa mga sumasampalataya, nagsisimula tayo sa pagpapala ng Diyos.
Yun din ang dadasalin mamaya ng pari paghayo sa inyo sa kanyang pagpapala o blessing. At napakaganda nga na malimit sa Facebook ngayon. At least nakikita natin mga Kristiyano, God bless you. Napakaganda na ito na yung bukang bibig ng mga Kristiyano. God bless you. Hindi na, swerte ka sana swertehin ka. No. God bless you. A beautiful tradition of wishing the best na nagmumula sa Diyos. Kaya yung para sa atin ipinapaalala ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita na ang pinagmumulan natin ay ang Diyos. Siya rin ang gagabay sa atin para maghatid sa ating inaasam-asam na kaganapan ng buhay. Hindi ang swerte. Kasi ang swerte, kaprityoso. Ang swerte, kung pwede nating gamitin, ng mananampalataya ay ang Diyos. Ang pagpapala na natatamo sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi yung semi-magical perspective ng swerte. Kaya ang simbahan, ipinagdiriwang bagong taon hindi ng ritual ng pampaswerte, kundi yung ginaganap natin ngayon. Nandito kayo dahil naniniwala tayo na sa ating pagbubukas ng ating loob ng buhay kay Kristo at sa Kanyang pagpapala, sa gawaing pagsamba at panalangin, yun, binubuksan natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos na pagpapala. Hindi ang swerte, kundi ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng pagpapala. Ikalawa, ipinagdiriwang ng simbahan ang bagong taong sibil sa pamamagitan ng paglapit at pagdedebosyon natin sa mahal na ina, ang ina ng Diyos. Sa unang araw ng taon sibil, at ito rin yung ikawalong araw ng Pasko ng Pagsilang, ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. O sa Griego tinatawag siyang Theotokos. No. Maria, ina ng Diyos. Yung hindi matanggap ng mga ibang Kristiyano, hindi naniniwala na itong title daw ni Maria na ina ng Diyos, ay sabi nila, si Maria ay ina lamang ng katawan ni Jesus, hindi naman siya yung kanyang pagka-Diyos. Yun yung argument nila. Kaya sabi nila, paano siya magiging ina ng Diyos? Ang pananaw naman ng simbahan ay, nung ipanganak si Jesus, hindi lamang ipinanganak yung katawan ni Jesus, kundi buong buo si Jesus bilang tao at Diyos. Kaya itinuturing si Jesus bilang Diyos. Therefore, si Maria ay tunay ngang ina ng Diyos. Ano bang halaga nito? Ang mensahe na isa sa mga mensahe na pwede nating pulutin dito, hiwaga ng pagiging ina ng Diyos ni Maria, na ang Diyos na umakap sa ating pagkatao ay hindi na yan mapuputol, hindi na mapapatid yan. Ika nga yung pagyakap ng Diyos sa ating katauhan sa pamamagitan kay Jesus ay hindi na mapuputol man.
ganon din ang kanyang pagmamahal at awa sa sangkatauhan. Is it not that beautiful message? No? Ang Diyos, ipinakita niya sa kanyang pagkakatawang tao at pagpili niya kay Maria bilang ina ng kanyang anak, ay pinakita niya na ang kanyang pagmamahal ay hindi na nababali, hindi na nawawala. No. Ang hiwagang ito, no, ay napakagandang sa palagay kong alalahanin natin sa simula ng bagong taon na ang pag-akap ng Diyos sa atin ay ganap na ipinakita niya sa kanyang pagkakatawang tao, at yun din ang ipinapahiwatig nitong pagdiriwang natin ngayon. Napakaganda na simulan natin ang bagong taon kasama ang mahal na ina. Parang ipinapahiwatig ng simbahan sa atin na kung si Maria ay kinayang arugain, palakihin, subaybayan at hubugin ang anak ng Diyos bilang mabuting tao at mamamayan, yun din ang pag-asa ng simbahan na sa ating pagsisimula kasama ni Maria sa ating paglalakbay, naturuan din niya tayo kagaya ng kanyang anak na maging mabubuting tao unang-una at magiging mabuting tagasunod ng kanyang anak. So ito yung mensahe siguro na napakagandang na sa bagong taon ay hindi tayo, we do not operate on luck or swerte, kundi lumalapit tayo sa bukal ng pagpapala, ang Diyos at ang paggabay ng ating mahal na ina, si Maria. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos sa susunod itong ating haharaping taon, ang ating mga pamilya, ang ating mga proyekto. Lalapit tayo na mayroong pagtitiwala, pag-asa, dahil alam natin na ang Diyos ay nais niya tayong pagpalain. Amen. Magsitayo po. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga volunteers ng iba't ibang ministries sa ating shrine, mga benefactors, at lahat ng tumutulong at nagmamalasakit sa kanyang misyon. Pagkalooban nawa sila ng grasya ng Panginoon upang maipagpatuloy nila ang kanilang magagandang adhikain at gawain para sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pamayanan ng Shrine of Jesus, the Divine Word, at buong Christ the King Mission Seminary Community. Naway basbasan ng Panginoon ang kanilang adhikain at proyekto para maipagpatuloy ang kanilang misyon. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Gloria
the plains, and the mountains in reply echo up their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ating mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan, sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon, at parangitingin mo kami sa kaganapan nito, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa bilang pagkain sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at na tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabereng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galak tayo ngayong manalangin, puno ng pasasalamat sa biyaya ng nakaraang taon at sa pag-asa na ating hinaharap. Manalangin tayo sa ating amang mapagmahal, maawain sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesucristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na sa piling natin ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesucristo, ang anak ng Diyos, anak ng mahal na Birheng Maria, ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mundo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat, paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay, magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang.
Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan na mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsasalo-salo sa piging na banal ay mapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon sa sa yugtong ito, ating pararangalan ang mahal na ina, ina ng Diyos at ina natin sa pamamagitan ng pag-awit ng Magnificat. Bansay mapalaging ngalan, mga dakilang bagay na gawa ng buwan, al sa lupa't langit ang pangalan niya. Hati sama sana sa Espiritu magpakailanman. Amen. Salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng inang upang kami gabayan. Naway ang kanyang paggabay, lalong-lalo na sa gitna nitong aming hinaharap na pandemya, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong anak at masunod namin ang kanyang kalooban. Ito'y hinihiling namin kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiluhod para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral,
kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito, at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Renadamitz, ipanalangin mo kami. Magsitayo po. Magsiupo, sandali po. Sandali lang. So, muli ang aking pagbati sa inyo mula sa pamunuan ng Shrine of Jesus the Divine Word. Ang aking pagbati sa inyo, mga kapatid na sumasamba kasama namin sa shrine na ito. Gayon din ang mga sumusubaybay kasama sa pagsamba, sa live streaming, ang iyong pakikisa sa mga proyekto at gawain ng shrine. Maraming salamat po kaya ito rin yung aming panalangin at pagbati na naway maging matiwasay itong ating hinaharap na taon at pagpalain tayong lahat. Nais kong pasalamatan muli ang mga ating mga volunteers dito sa shrine, ang ating mga lectors, servers, ang ating mga ushers, choir, mga seminarista, ang ating magaling na accompanist, musician, si Elben, at lahat kayo, ang aking mga staff dito sa shrine, at kasama din natin ang Vice Rector ng shrine, si Father Ron Ray, sa pagdiriwang na ito. So, muli ang aming pagbati sa inyo. Kagaya na sabi ko, we do not operate on swerte, kundi we operate on the grace of God, the goodness of God. Yan ang Kristiyanong pananaw, hindi sa swerte, kundi sa Diyos na nagmamahal at nagbabasbas, pinagpapala tayo. So, ito rin ang aming wish sa inyo, at ito yung panalangin na aming dadasalin para bago humayo ang panalangin para sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawat ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap na siyang nawang magkaloob sa inyong kanyang pagbabasbas at sa kanyang nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi nasusukat at magpapanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at sa buong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.